Okay po. Magandang araw o magandang gabi man, mga kapatid at mga kalahi. Muli po ay nagbabalik ang ating channel ng pagsisiyasat sa patuloy na ating pong pagtuklas ng mga katotohanan na tinuturo ng banal na kasulatan. At ngayon po ay magbubukas tayo ng isang mahalagang paksa na dapat po nating matutunan, na dapat po nating maalaman. May kinalaman ito sa banal na kasulatan. Pagkat marami ang nagsasabi na di na dapat paniwalaan ang banal na kasulatan pagkat ito ay ginawa lamang ng tao. Ang Biblia ay ginawa lamang ng tao. Ano ang katotohanan tungkol sa bagay na ito? Dapat po na ating aminin ang mga bagay na may kinalaman sa banal na kasulatan. Totoo na ang Biblia ay ginawa lamang ng tao. Datapwat ang mga nilalaman ng Bibliang ito ay mula sa ating Panginoong Diyos. Paano natin mapatutunayan ang bagay na ito? Mayroon ba ang mga malilinaw na pahayag ang banal na kasulatan tungkol sa kung papaano nabuo ang Biblia na ito at kung ano ang tunay na kalagayan ng mga nasulat dito? Meron po. At magsimula tayo na ating pumbuksan ang ating mga banal na kasulatan. Sundan po ninyo ang mga bagay na ating pong ipapahayag. Masusumpungan po natin sa aklat ng Exodo. Ang kapitulo ay 17 at ang bersikulo ay 14. Meron pong ganitong pangungusap. At sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo ito na pinakaalaala sa isang aklat at ipagbigay alam mo kay Josue na aking ipalilimot ang pag-aalaala kay Amalek sa silong ng langit. Napansin po ba ninyo yung salita ng ating Panginoong Diyos? Meron siyang ipinag-utos kay Moises. Isulat mo ito na pinakaalaala sa isang aklat. Ibig sabihin, kung anuman ang mga pangungusap na nagmula sa ating Panginoong Diyos ay kanyang ipinasusulat kay Moises sa isang aklat. Sino ang gumawa ng aklat? Sino ang sumulat? Si Moises. Kaya po, yung mga bagay na nagmula sa ating Panginoong Diyos o utos ng ating Panginoong Diyos ay ipinasusulat niya sa tao at ang tao ang siyang gumawa ng aklat o ng libro. Ngayon, patuloy po tayo. Tangi sa mga bagay na ating pong natunghayan na utos ng ating Panginoon Diyos na isulat ang mga bagay na kanyang sinalita sa isang aklat. Mayroon pa tayong matutuklasan na isinulat naman mismo ng ating Panginoong Diyos. Ito ay ating mababasa sa kapitulo 34 ng banal na kasulatan, kapitulo 34, versikulo 28, aklat pa din ng Exodo. Ano sinasabi? Ang wika po ay ganito. At siya'y natila doong kasama ng Panginoon na 40 araw at 40 gabi. Hindi man lamang siya kumain ng tinapay at minom man ng tubig. At isinulat ng Panginoon sa mga tapyas ang mga salita ng tipan, ang 10 utos. Yun. Meron pong sinabi dito na ating nabasa. Kung may ipinasulat ang Diyos kay Moises, mismo ang ating Panginoon Diyos ay may isinulat sa katapyas ng bato. At ang sabi ng talata na ating pong nabasa, ang kanyang mga isinulat ang 10 utos. Yan, sa dalawang talata na ating pong nabasa, meron po tayong natuklasan. Ipinasulat ng Diyos, sinulat ng ating Panginoong Diyos. Kaya malinaw po sa mga talata pa lamang na ating nabasa, ang aklat, ang Biblia, ang libro ay ginawa ng tao, sulat ng tao. Datapwat ang mga isinulat gaya halimbawa ni Moises ay yung mga bagay na ipinag-utos sa kanya ng ating Panginoon Diyos. Tangis ay pinag-utos sa kanya, mismo ang ating Panginoon Diyos ay merong sariling sulat. At ang kanyang sinulat na ito ay walang iba kung hindi ang 10 utos.
Ito po ay matutuklasan natin sa Kapitulo 20 ng aklat pa rin ng Exodo. Naroon ang 10 utos na isinulat ng Diyos at ipinahayag naman ni Moises sa aklat na gaya ng ating pong natunghayan ngayon. Kung ngayon, meron po tayong pagkakataon na ipagpatuloy ang ating pag-aaral tungkol sa banal na kasulatan. At lalampas po tayo ng mahabang panahon mula sa panahon ni Moises, tutungo po tayo sa panahon Kristiyano, sa panahon ng mga apostol. Halimbawa, gaya po ng mga sinulat ng mga apostol. Halimbawa, katulad ni Apostol Pedro, meron po siyang mga isinulat at ang iba pang mga apostol, gaya halimbawa, ang Apostol Pablo, ng Apostol Juan. Papaano at nagsisulat ang mga apostol na ito? Saan nagmula ang mga bagay na kanilang isinulat at isinama sa isang aklat na kung tawagin natin ngayon ay Biblia o ang banal na kasulatan? Pakinggan po natin ang sinasabi ng apostol na si Pedro sa kanyang ikalawang aklat, Kapitulo 1, versikulo 20 at 21. Sinasabi ang ganito: na maalaman muna ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Yan, malinaw po ang ating nabasa. Pinatutunayan ng apostol na si Pedro na ang lahat ng mga nilalaman ng kasulatan, maging ito ay hula, ay hindi nagmula sa sariling pagpapaliwanag ni numan. Sapagkat ang sabi niya, ang kalahat ng mga bagay na ito ay dumating sa kalooban ng Panginoon Diyos na siyang sumulat, na siyang nagpasulat ng mga nilalaman ng mga kasulatan na nangaudyukan ng wika ng Espiritu Santo. Yun po yung malinaw na ating nabasa. Marami pong mga nilalaman ang banal na kasulatan na ang lahat ng ito'y pinatutunayan ng apostol na si Pedro, na ang mga ito ay nagmula sa kalooban ng ating Panginoon Diyos, at ang mga tao naman nagsisulat na ito ay inudyukan ng Espiritu Santo. Kaya po patuloy yung ating pag-aaral. At yamang nabanggit po natin ang Apostol Juan na isa sa mga nagsisulat, ay atin niya pong tunghayan ang may kinalaman sa sulat ng apostol na si Juan. Una-una na ay walang iba kung hindi ang aklat ng Apokalipsis, ang aklat ng mga hula na binanggit ng apostol na si Pedro. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Ano mismo ang pinatutunayan ng apostol Juan tungkol sa kanyang mga isinulat gaya ng aklat ng Apokalipsis? Basahin po natin. At ganito ang sinasabi sa Kapitulo 1, ang bersikulo ay 10 hanggang 11, mababasa po ang ganito. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon, at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad sa isang pakakak na nagsasabi, ang iyong nakita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia. Yun po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ang apostol Juan na ng panahong yaon ay isang tapon sa pulo ng Patmos. At sa dakong yaon ay kanyang isinulat ang aklat ng Apokalipsis na sinasabi niya sa kanyang sinulat na ito, ang wika niya, nasa espiritu ako ng Panginoon, sa araw ng Panginoon, at aking narinig ang dakilang tinig na nagsasabi sa kanya, ang iyong nakita ay iyong isulat sa isang aklat at ipadala sa 7 iglesia. Malinaw po, patuloy na ating natutuklasan ang katotohanan tungkol sa mga nasulat na kung tawagin po natin ay banal na kasulatan. Hindi na po natin babasahin ng iba pa sapagkat sapat na yung ating pong narinig na ang malinaw po na sinasabi ng banal na kasulatan na ang mga aklat na sinulat ng mga lingkod ng Diyos ay kanilang isinulat sa pag-uutos sa kanila ng ating Panginoong Diyos. Kaya ano ang sinasabi ng apostol na si Pedro, ng apostol na si Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo?
basahin po natin at ating tunghayan. Ang kanyang tagubilin may kinalaman sa tinatawag na banal na kasulatan. Ang wika po ng talata ay ganito. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Malino po ang ating nabasa. Pinatututuhanan, tinitindigan ng apostol na si Pablo. Lahat anya ng mga kasulatan, kinasihan ng Diyos yan. Walang hindi ipinag-utos ang ating Panginoong Diyos. At kung sumusulat ang sinumang mga tao, sila po'y sumusulat na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Kaya anong sinasabi ng apostol na si Pablo? Mapapakinabangan. Lahat ng kasulatang kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruak lubos sa lahat ng gawang mabuti. Kung gayon, ilang talata lamang po yung ating pinag-aralan, ang ating tinuklas. At malinaw po sa mga ating binasa na ang banal na kasulatan ay nabuo sa pag-uutos ng ating Panginoong Diyos. Kumbagaman at ang mga aklat, ang mga libro ay ginawa ng mga tao, datapwat ang nilalaman ng mga aklat na ito ay mula sa salita ng ating Panginoong Diyos. At yung mga bagay na hindi direktang ipinag-utos ng Diyos sa tao ay isinulat ng mga taong nangaudyukan ng Espiritu Santo. Kaya po, hindi dapat pagtalunan ang tungkol sa bagay na ito. Uulitin ko po, ang Biblia, ang aklat, ginawa ng tao, ang nilalaman ng Biblia o aklat mula sa mga salita at pag-uutos ng ating Panginoong Diyos. Kaya hindi dapat pagtalunan ang lahat ng mga nilamang ito sapagkat kinasihan ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, bakit nagtatalo-talo ang marami? Ang maraming mga nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Ano ang dahilan at hindi magkasundo ang mga tao tungkol at may kinalaman sa banal na kasulatan at iba pang mga paksa na dapat sana ay hindi na pinagtatalunan? Meron pong dahilan. At ang bagay na ito ay ating pong tatalakayin, ating pag-aaralan sa susunod po na episode ng ating pagtuklas ng katotohanan. Pansamantala, tayo po ay magwawakas, sumaatinawa ang ating Panginoong Diyos.